Magandang araw ng Martes, mga kaibigan. Update po tayo sa lagay ng ating panahon, no? August 6, 2024. Pero bago natin yan ipagpatuloy, kaibigan ko, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Napaka-importante po niyan. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating binabantayan ito pong low pressure area na may layo po, no, na 950 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon, mga kaibigan. Patuloy po yan lumalapit dito sa extreme northern Luzon, mga kaibigan. Kaya kung titignan po tayo, obserbahan po ninyo sa ating pinaka-live radar, ito po yung naging dalawang active low pressure area, mga kaibigan. May kasama pa po yung isang cloud cluster na nabuo na rin, mga kaibigan. So pinag-iingat po ngayon, no, ang ilang lugar po sa Metro Manila, mga kaibigan, especially sa may Luzon. So bago natin yung balikan, apektado rin po ng southwest monsoon or hanging habagat ang ilang bahagi po ng South Luzon, Visayas at Mindanao. So tuloy-tuloy tayo forecast weather condition natin, mga kaibigan, no? Ngayong hapon hanggang sa gabi, maulap na panahon ng maranasan ng isolated light rains. Pero ito po yung mga lugar na apektado, mga kaibigan. Sa area po ng Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang Palawan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm po ang mararanasan sa may bandang hapon, mga kaibigan. Madalas po yan. At asahan po ang mahina hanggang sa posibleng paglakas ng pag-ulan pagdating po sa gabi. Dahil po yan dito sa southwest monsoon or hanging habagat na patuloy pa rin nating minomonitor, at ito rin po yung nag-a-attract, nagbibigay ng paglakas dito nga po sa active low pressure area. Samantalang sa area naman ng Metro Manila, Mindanao, Bicol Region at the rest po ng Visayas, kasama rin ang ilang bahagi ng Calabarzon at ng Mimaropa, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan, especially sa may bandang hapon. Bandang gabi naman, mga kaibigan, no, mahina hanggang sa malakas na pag-ulan din ang posibleng maranasan. So pinag-iingat po tayo sa banta ng pagbabaha, no, doon sa mababang lugar. At landslide din po, mga kaibigan, doon naman po sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area. So maging mapagbantay at mapagmatsyag po tayo, mga kaibigan, sa lagay po ng ating panahon. Ang ilang bahagi naman po, no, ng Luzon, mga kaibigan, na hindi ko nabanggit ay apektado naman po nitong localized thunderstorm na madalas po tuwing hapon din. Kaya naman, mga kaibigan, pinapaalala ko, kung kayo wala na may importanteng lakad sa hapon, no, ay mas magandang manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan at hindi natin maranasan ng biglaang bugso ng pag-ulan. Kung may importanteng lakad naman, mga kaibigan, ugaliin, panatilihin po lagi na may dala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa pag-ulan, mga kaibigan. So, ito na, mga kaibigan, ito pong cloud cluster, no, dito po, at itong dalawang active low pressure area. May chance po ba na ito yung maging isang tropical storm or typhoon, mga kaibigan, or bagyong Dindo? Kasi yung bagyong Dindo po talaga yung susunod after po ni Super Typhoon Karina. As of now, mga kaibigan, no, maliit pa naman yung chance na ito po yung mabuo bilang isang tropical storm or mahinang bagyo. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na within 24 to 48 hours ay magbago po yung pagkilos nito, mga kaibigan. As of now po kasi 30 to 35 kilometers, no, yung lakas ng kanyang hangin, which is mahina ito, mga kaibigan, no, at wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Dahil kapag nagiging kampante tayo, hindi tayo naghahanda sa banta nga po ng posibleng bagyo, mga kaibigan. Ay naman natin lahat maulit yung naidulot na pinsala nga po, no, ni Super Typhoon Karina. So ngayon pa lamang po, maghanda na tayo. Ano yung paghahanda na ating gagawin, mga kaibigan? Sa mababang lugar, linisin po yung mga estero at mga basura, no? Yung mga basura sa estero sa mga kanal na siya nagiging main cause ng pagbabaha. Iwasan din po, no, yung pagkatapon ng basura doon sa matataas na lugar, yung pagputol ng mga puno para po hindi magkaroon ng landslide, no, at higupin, no, ng mga puno yung mga tubig, no, sakali po magkaroon ng malawakang pag-uulan. Kaya naman, mga kaibigan, no, ugaliin lang nakabantay sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko kayong i-update. Mamaya may kaganapan ulit tayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more